Hello po sa inyong lahat mga kadeb and welcome back again sa MobiDev channel. Alright, let's proceed in PHP Lesson 5 and we will be discussing PHP loops. Let's go! Alright, let's proceed sa while loop. So ano nga po ba yung while loop? The while loop executes a block of code as long as the specified condition is true. Let's say meron tayong block of code na echo hello world. So, yan po ay continuously na mag-e-echo or magpiprint out sa ating output window like browser as long as ang ating condition is true. So, paano nga po ba ginagawa yan? So, mag-set tayo ng example. Okay? So, lagyan lang natin dito ng UL para mas madaling makita yung ating output. Okay po? Mag-assign tayo ng variable. Let's say mo na lang. Is equal to 1. And then, isusulat na natin yung ating while function. So, ang ating condition is, kapag ang variable na mo is less than 7, kukontinue niyang i-print ang ating code. Or, kukontinue niya yung ating block of code. And then, yung ating variable na mo is from 1, kailangan natin siyang i-increment. Okay po? Save natin, then let's see kung ano yung ating output. So, kung titignan natin sa ating output, pansinin nyo na ang in-output natin is 1 to 6 lang. Kasi ang condition natin is, ang variable na mo ay dapat less than 7. So, from 1 to 6, ito ay true. Pero nung ma-reach ng mo yung 7, nag-false siya kaya nag-stop yung ating loop. Okay po? So, yan po yung ating while loop. Next, let's continue sa do while loop. So, ano nga po ba yung do while loop? Do while loop, it will always execute the block of code at least once. It will then check the condition and repeat the loop while the specified condition is true. So, ibig sabihin po, yung ating block of code ay magra-run muna bago niya i-check yung ating condition. Unlike po sa while loop, na chine-check niya muna yung condition bago niya i-run yung block of code. Okay po? Sana po malinaw. Be happy! So, let's put it in action. Dito tayo sa ating do while loop output. Okay. So, ganun ulit ang gagawin natin. Mag-a-add tayo ng variable. Gawin naman natin ngayon me. Puro na lang mo eh. Okay. Ang value niyan is 1 again. Then, isulat na natin yung ating do while function. Okay. I-save natin. Then, i-check natin yung ating output. So, kung titignan nyo, nag-output siya ng 1 to 6 kasi ang condition natin is less than 7. Now, magra-run muna itong block of code na to before niya i-check yung ating condition. Now, kung gagawin natin itong 1, save natin, then check natin yung output. Kung papansinin nyo, nag-output pa rin siya ng 1, which is, ang ating condition is yung me dapat less than 1. Pero nag-output pa rin siya. Yun nga, dahil ang do while, iraran niya muna yung block of code bago niya i-check yung condition. Okay po? Okay, next is for loop. So, ano nga po yung for loop? Loops through a block of code a specified number of times. The for loop is used when you know how many times the script should run. Ibig sabihin po, itong loop na to ay magkukontinue mag-run based on sa specific number of times na isinet natin. So, para mas maintindihan natin, let's put it in action. So, ganito po yung ating syntax. For function, and then mag-set tayo ng variable. So, gamitin naman natin dito is my. Let's say yan po ay 0, then semicolon, then yung ating condition, me is less than equal 7. Okay? And then, yung ating increment, which is yung my plus plus. And then, below,
yung ating output. So, i-copy na lang po natin yung output natin kanina. Okay. So, save natin. Then, let's see kung ano yung ating output. So, kung papansinin nyo, from 0, nag-output siya hanggang 7. Kasi yung ating statement dito, yung mine natin is 0, and then mag-output siya kapag siya ay less than or equal 7. So, kung gawin naman po natin tong 7, let's see kung ano yung magiging output. Kung papansinin nyo, hindi na in-output yung 7 kasi ang ating condition is less than 7 na. Okay po? Okay, so based on my experience, yung for loop ay isa sa pinakagamit na loop sa programming. Okay? Kasi mas marami siyang use case. Based lamang po yan sa experience ko. Okay po? So maaaring yung iba ay mas madalas nagagamit yung while loop and do while. While ako naman ay mas madalas ko talaga nagagamit is yung for loop. Okay, now, let's proceed sa isa pang loop, which is yung for each loop. Okay po? Now, ano po yung for each loop? Loops through a block of code for each element in an array or each property in an object. The most common use of the for each loop is to loop through the items of an array. Ibig sabihin lamang po na for each loop ang ginagamit natin to display yung items na nasa loob ng array. Okay po? So mas maganda para mas maintindihan natin ay i-action na natin. Let's go! So mag-declare tayo ng variable na fruits. Kasi mahilig tayo sa banana. Mahilig tayo sa bayabas. Okay. Then, isulat na natin yung ating for each loop. So, yung ating variable na fruits, na ang value is array, iloloop natin yung kanyang values. Okay po? So, for each, so, i-save natin, then i-check natin yung output. So, kung makikita nyo, in-output ng ating for each loop, yung values ng ating fruits na variable. Okay po? So, ganyan lang po kasimple yung for each loop. Again, based on my experience, ang for each loop po ay madalas kong ginagamit. Dahil, lagi po tayong gumagamit ng arrays and objects. Okay po? So, based pa rin yan sa experience ko, maring ang iba ay iba yung field na ginagawa. Okay, now let's proceed sa two statements na ginagamit natin sa loob ng ating mga loops, which is yung break and continue statements. Okay po. So, let's go sa break statement. So, ano nga po ba yung break statement? The break statement can be used to jump out of a for loop. Okay po. So, tignan natin kung paano siya ginagawa. Okay. I-copy lang po muna natin yung ating for loop kanina, which is ito. Copy, then i-paste natin dito. Okay. So, dito ay maglalagay tayo ng condition. If my is equal to, lagay na natin is 4. Okay. Then, type natin yung ating break statement. Okay po. Then, i-save natin, then i-check natin yung output. So, kung papansinin nyo, dun sa ating number 4, nag-stop na yung ating loop. Kasi gumamit tayo ng break statement. Okay po? So, sa instance natin, yung ating break, tinawag natin kapag ang value niya is 4. Kaya ang output natin is 0, 1, 2, 3 lang. And then, nag-end na yung ating loop. Okay po? So, yan po yung ating break statement. Okay, now, let's continue sa ating continue statement. Continue sa continue statement. Okay? Alright. So, ang gagawin natin, i-copy na lang po natin to para mas mabilis tayo. Paste natin dito. Okay. So, ano nga po ba yung continue statement? The continue statement stops the current iteration in the for loop and continue with the next. Okay. So, paano po ginagawa yan?
Okay, yung kinapin natin kanina, yung my is equal to 4. So, instead na break, gagawin natin is continue. Save natin. Then, puntahan natin yung ating output. Then, refresh. Okay. So, kung mapapansin nyo dito, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. In-skip niya yung 4. So, ano pong ginagawa niyan? Ibig sabihin po, kapag ang value ng ating my is 4, then i-skip niya yung item na yon, then i-continue yung loop. Hanggang sa ma-reach yung specified number of loops na nilagay natin. Okay po? Alright, so ngayon, alam na natin yung PHP loops. I hope tayo po ay nakasabay at natuto sa ating PHP Lesson 5. Alright, so see you in the next. Goodbye!